How to make a passport appointment at the DFA. Simula June 17, 2016, ay binago na ng DFA ang pag-set up ng passport appointment. At yan ang gagawin natin ngayon. Paano gumawa ng appointment sa DFA gamit ang bagong sistema? First step ay buksan ang Internet Explorer. Kaya Internet Explorer ang gagamitin natin kasi yun ang recommended browser na nakalagay sa DFA website. Pwede din gumamit ng Firefox. Punta tayo ng www.google.com at i-google ninyo ang passport.gov.ph appointment. Click ninyo yung schedule an appointment at makikita din ninyo dito ang passport.gov.ph/appointment. Scroll ninyo sa baba. Click ninyo itong check box. Tapos click ninyo itong start individual appointment. Click OK. Dito sa region, piliin ninyo ang Asia Pacific. Dito sa country, piliin ang Philippines. Dito sa site, piliin ninyo kung saan kayo pinakamalapit. Makikita ninyo na ang mga pagpipilian ay mga lugar sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Para sa video na ito, ang pipiliin natin ay DFA NCR South Alabang. Dito sa kanan, mapapansin ninyo lumabas yung address at contact number nung napili ninyong lugar. Then, click on Next. Next step ay pagpili ng araw kung kailan natin gusto magpunta ng DFA. Iisa-isahin natin ngayon ang bawat araw at hanapin kung saan may available. Pag not available, kulay pula siya. Pag puro kulay pula, ibig sabihin ubos na lahat ng slots sa araw na yon. Kaya pili na lang tayo ng ibang araw. Pag available naman, kulay green yon. Nakakuha na tayo ng araw ng ating appointment. Next ay itatype natin ang ating personal information. Yung may mga pulang asterisk, ibig sabihin yan hindi pwedeng iwang blanco. At yung mga walang asterisk, pwede nyong laktawan. Siguraduhin ninyong tama ang inyong itatype. I-double check ninyo kung tama ang spelling. Dito sa phone number, kung wala kayong landline, pwede ninyong iwang blanco kasi walang asterisk. Dito sa mobile number, umpisahan ninyo yung cellphone number ninyo sa 63 imbes na 0. Dito sa email address, sabi sa DFA website, ang kailangan ninyong gamiting email address ay Gmail o kaya Yahoo para matanggap ninyo yung email nila. Kung wala kayong Gmail o kaya Yahoo email account, gumawa muna kayo. Dito sa province at city at municipality, ito yung birthplace ninyo or kung saan kayo pinanganak. Pag natapos na ninyo, again, i-double check kung tama ang na-type. Tapos click on Next. Type ulit ang mga hinihinging impormasyon. Pangalan ng tatay,
pangalan ng nanay, nung dalaga pa, at kung married kayo, pangalan ng asawa ninyo. Tapos click on Next. Dito sa application type, kung first time ninyo mag-a-apply ng passport, piliin ninyo ang New. Kung meron na kayong passport at nag-expire na, o kaya malapit na mag-expire, piliin ninyo ang Renewal. Para sa video na ito, pipiliin natin ang Renewal. Dito sa Old Passport Number, makikita ninyo ang Old Passport Number sa luma ninyong passport. Kopyahin ninyo at i-type dito. Kopyahin nyo na rin at i-type ang date of issue. Itong issuing authority sa ibang lumang passport ang nakalagay ay place of issue. Dito sa basis of Philippine citizenship, kung dito kayo pinanganak sa Pilipinas, piliin ninyo ang birth. Dito sa foreign passport holder, kung may passport kayo na galing sa ibang bansa, halimbawa US passport, click ninyo Yes. Pero kung wala, No. Emergency contact person, type ninyo yung pangalan ng tao na tatawagan in case of emergency. At dito sa contact number, yung number ng taong yon. Click on Next. Dito naman ang contact information. I-type ang kumpletong address kung saan kayo kasalukuyang nakatira. Kung wala kayong occupation, type ninyo NA. Kung wala kayong office number at office address, pwedeng blanco kasi wala naman siyang pulang asterisk. Then click on Next. Sunod, i-review ninyo ang mga na-type at napili ninyong mga impormasyon at double-check ninyo ulit kung tama ang spelling at iba pa. Kung may mali, click ninyo ang Edit at baguhin, tapos pag okay na, click Save. Tapos scroll nyo sa baba. Makikita ninyo dito ang inyong appointment schedule. Tapos, click ninyo itong I'm not a robot. Tapos, sundin nyo lang yung instruction. Sabi dito, select all squares with street signs. So, click ko yung mga squares na natamaan ng street sign. Tapos, click Verify. Tapos, click ninyo itong checkbox. Tapos click on Confirm. Kung sakaling inabutan kayo ng oras at sinabing nag-expire na ang inyong slot, pili ulit kayo ng bagong araw, tapos click nyo na lang ulit yung Next. Hindi nyo na uulitin yung mga tinype ninyo. Yung email address na lang ang kailangan ninyong i-type ulit. Next, i-check na natin ang ating email. Ang ginamit ko ay Gmail. So, ito ang itsura ng confirmation email ng DFA. Kailangan ninyong i-confirm ang inyong appointment. Click ninyo ito. Your appointment is now confirmed. Next step ay i-print natin ang ating application form dahil kailangan nating dalhin ito sa araw ng ating appointment. Para gawin yon, balik kayo sa email ninyo at copy ang appointment code tapos paste. Tapos, i-type ang inyong email address. Tapos, i-click itong I'm not a robot. Tapos, click View Details. Take note, sabi dito na kailangan sa A4 size paper dapat i-print ang passport application form. Sa mga school supplies store, may mabibiling A4 size na papel.
Scroll ninyo sa baba, click ninyo itong download form. Click ninyo itong save tapos open. Ito na ang ating passport application form na kailangan nating dalhin sa DFA sa araw ng ating appointment. Basahin lang ng maigi ang mga nakalagay dito. Yung second page, yung may barcode, ang pinaka-importanting dapat i-print. Nasa third page naman ang mga requirements ng pag-a-apply. So, ganun lang mag-set up ng passport appointment. Paano kung halimbawa biglang hindi kayo makakarating sa araw ng inyong appointment? Kailangan ninyong mag-cancel. Hindi basta pwedeng hindi ninyo sisiputin ang inyong schedule. Para mag-cancel, balik ulit kayo sa website ng passport appointment. Click Schedule an Appointment, tapos View Appointment. Copy and paste ninyo ulit ang inyong appointment code at type email address, click I'm not a robot, tapos View Details. Click ninyo itong Cancel Appointment, click Cancel Appointment ulit. Makikita ninyo na canceled na. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiclick lang ang thumbs up or like. At kung may tanong kayo, punta lang kayo sa Facebook page namin, iwan namin ang link sa description ng video at susubukan namin ang aming makakaya para masagot ang inyong mga tanong. Para sa iba pang video tutorials, please subscribe to our channel.